for him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. Concerned po sila mga lodi sa 20,000 katao daw po na nasawi nung panahon po ng war on drugs. Concerned kayo dun sa mga kriminal, pero bakit tahimik kayo sa mga biktima nitong mga adik? Kaya yung mga adik ngayon mga lodi, ang lalakas ng loob kasi pinagtatanggol po nila. Nasa pwesto lang kasi yung amo ninyo. Kaya ang lalakas ng loob ninyo magagaganyan. Pero kapag napalitan yan, ewan ko lang kung hindi kayo matiklob. Tapos makaupo si VP Sara Duterte, ewan ko na lang sa inyo kung hindi kayo maglululuhod sa susunod 2028. Si Barbers mga idol, sobrang napakahunyango nitong taong ito. Bakit? I-explain ko sa inyo after nito video na to. Panahon ni Tatay Duterte, yung Pogo, di ba, inaprubahan? Panahon ni Tatay Duterte, yung EJK na sinasabi ninyo, war on drugs, bakit ngayon lang kayo nag-file? Akala ko ba matatapang yung nandyan sa Quadcom? Ang tagal naman umepekto ng tapang ninyo after 3 years ba? Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pinaghahandaan na po ng Quadcom kung sakali mapupunta o dumalo po si Tatay Duterte bukas sa kanilang imbitasyon mga idol. Magkakaalaman na rin po kung sakali mang sumipot si Tatay Duterte. Tingnan po natin ang tikas nitong nasa Quadcom mga lodi, no? Alam naman po natin mga hunyango po tong mga to. So eto mga lodi, no? Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong video na to para malaman nyo po kung sino po yung mga hunyango, mga politiko na kumakapit lang po kung sino po ang nasa pwesto ngayon. Yan, kasama po dyan si Barbers, mga idol. Panoorin nyo po itong video na to. Wala pang kumpirmasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kung dadalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Martes, October 22. Ito ay matapos formal na ipadala ang imbitasyon ng 4 House panels at siguruhing matatanggap ito sa pamagitan ng Philippine National Police o PNP. Sumipot man o hindi ang dating Pangulo, handa ang Quadcom para sa ikasyam nilang pagdinig. O, yan naman pala. Kahit na hindi naman pala sumipot si Tatay Duterte, okay lang pala yan eh. Handa na kayo kasi nga naaayon po yan sa script na ginagawa nila. Kumbaga planado na po ito. Matuloy man o hindi, ang pagpunta ni Tatay Duterte, tuloy-tuloy po yung investigasyon about sa war on drugs. Anak na tinapay naman, no? Parang ngayon lang kayo pinanganak eh. Alam naman natin na scripted lahat ang ito. Kagaya nung kay Alice Goo, kagaya ng kay Pastor Apollo Quiboloy, kagaya po nung sinasabi lang kay Senator Bongo at saka kay Senator Bato. Lahat po ng mga kadikit ni Tatay Duterte, yan po iniisa-isa na po nitong Quadcom. At etong administrasyon na to, wala pong ibang ginawa kundi po pag-initan ang dating administrasyon na maganda po yung ginawa sa ating bansa, dinudungisan lang po nila. Dahil nga po, meron po silang interes sa susunod po na eleksyon. Na tinapay naman, no? O, tuloy pa natin. More than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. Ayos ah. Ang galing talaga magsalita ni Pastor, mga idol, no? Kailangan kapag tinanong daw po si Tatay Duterte kung pumunta man ito dyan po sa Quadcom o humarap sa kanila, kailangan daw po maging edukado po ang pagsagot dahil edukado daw po ang pagtatanong nila. Talaga? Sige nga, i-rewind nyo po yung mga katanungan na ginagawa nito ni Pastor. Di ba ang bastos? Bukas, kapag sumipot si Tatay Duterte, tingnan natin kung yung angas nito ni Abante, kaya niya pang panindigan. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. Wow! Concerned po sila mga lodi sa 20,000 katao daw po na nasawi nung panahon po ng war on drugs. Concerned kayo dun sa mga kriminal, pero bakit tahimik kayo sa mga biktima nitong mga adik? O yung mga nabiktima na sa rape, sa pagpaslang, etc. Wala kaming narinig sa inyo. Pero bakit mas concerned pa kayo sa mga adik kesa po sa mga taong nasawi nung panahon po ng lagana po ang droga sa ating bansa? Wala kayong imik, di ba? Kaya yung mga adik ngayon, mga lodi, yung mga dorogista, ang lalakas ng loob kasi pinagtatanggol po nila. Ganyan po ang bagong Pilipinas, bagong muka. Yung kalaban po ng gobyerno o yung sumisira sa ating bansa, yun po ang kinakampihan nila. Paano yan, Abante? Kapag tinanong ka ni Tatay Duterte ng edukadong tanong, kagaya nito saan mo nakuha yung mamahalin mong sasakyan na bulletproof? Yung relo mong milyon-milyon? Yung sapatos mong napakamahal? Diba?
Saan mo nakuha? Paano kapag tinanong ka, sasagutin mo rin ba siya ng edukadong sagot? O, tuloy pa natin. We will afford him the courtesy Oh. due to a former president. Gayunman, walang katiyakan na Barbers. hindi mapapatawa ng contempt ang dating presidente sakaling humarap ito sa Quadcom. Ayan. Planado na to mga lodi. Pag nung kamali ng sagot si Tatay Duterte, contempt to. The committee personally cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow. Ito si Padua. And it's up to his answers and his actuation during the hearing. Feeling magaling tong taong to, no? Pati si Congressman Marcoleta, kinanti nito eh. Nasa pwesto lang kasi yung amo ninyo. Kaya ang lalakas ng loob ninyo, magagaganyan. Pero kapag napalitan yan, ewan ko lang kung hindi kayo matiklop sa susunod na eleksyon kapag napalitan yung Bongbong Marcos ninyo. At hindi na yung Marcos administration na magpalakad nito. Naku! Tapos makaupo si VP Sara Duterte. Ewan ko na lang sa inyo kung hindi kayo maglululuhod sa susunod 2028. Oh, eto mga lodi ha. Si PRRD o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte posibleng makontempt. Ayon po sa kanila, it depends lang daw po kay Tatay Duterte. Alam naman natin mga lodi, no, kapag nagkamali ka ng sagot dyan, kagaya ni Harry Roque mga lodi at saka nung iba pa dyan, contempt. Di ba mga lodi? Oh. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. Tingnan natin. Naniniwala naman ang isang kongresista na kung ang pag-uugali ang pag-uusapan, mas civil pa umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng isang co-chairperson kung anong mangyayari kung hindi rin manunumpa ang dating presidente sa 4 House panels. Totoo naman talaga sinabit po ni Tatay Duterte na mas si VP Sara Duterte mas matapang pa po sa kanya. Kaya anong aasahan nyo? Hindi kayo sasagutin ng maayos dyan ni VP Sara Duterte, lalong-lalo na't alam natin na panggigipit lang yung ginagawa nitong Quadcom sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palagay ko mas civil si former president kaysa kay vice president. Palagay ko magte-take ng oath yan. Uy, tulala yung isang congressman, no? Tingnan natin nga uli mga lodi, oh. Parang tulala siya mga lodi. Umiinom ng kape. Tulala mga idol, oh. Anong iniisip kaya nitong congressman na to mga lodi, no? So, sasagot daw ng maayos si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga daw po mas civil daw po siya kaysa po kay VP Sara Duterte. Tingnan natin. Lalo na kapag wala kayo sa ayos magtatatanong. Tingnan natin kapag sumipot si Tatay Duterte dyan. So, eto mga lodi yung mga dating pro Duterte biglang tumiklop sa administrasyon na ito. Kasi nga mga idol, kapag hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan nitong administrasyon na to, lalong-lalo na po ni Speaker, hindi ka mabibigyan ng biyaya. Kaya ito nagsibaliktaran po sila. At ito pa nga po si Barbers mga idol. Sobrang napakahunyango nitong taong ito. Bakit? O, i-explain ko sa inyo after nitong video na to. Ba't hindi na lang natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. O yan, isa po si Barbers sa Quadcom na gustong paimbestigahan about po dito sa war on drugs. So eto mga lodi isa rin po ito si Dan Fernandez. Para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill. No? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Etong taong ito, nung panahon ni Tatay Duterte, ito si Dan Fernandez, napakakisig nito sa pagpapasipsip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kabilang na siya dyan sa Quadcom na magpapaimbestiga. At eto pang nakakatawa dyan mga idol. Nag-file daw po sila ng bill para po dito sa POGO at saka dito po sa EJK. Anak ng tinapay naman, bakit ngayon nyo lang pinail yan? Nung panahon dapat ni Tatay Duterte nyo pinail yan kung talaga meron kayong yag balls. Diba? Panahon ni Tatay Duterte, yung POGO, diba, inaprubahan? Panahon ni Tatay Duterte, yung EJK na sinasabi ninyo, war on drugs, bakit ngayon lang kayo nag-file? Akala ko ba matatapang yung nandyan sa Quadcom? Ang tagal naman umepekto ng tapang ninyo after 3 years ba? O 2 years? Nung namuno na itong administrasyong ito at nagpaplano na pabagsakin ang mga Duterte. Grabe, di ba? O, ito, ang leader nila, mga idol,
Anak ng tinapay. So, ito mga Lodi, about po dito kay Barbers. Kaya ako po sinabing napakahunyango nitong tao nito. Balikan po natin yung sinabi niya about po dito sa war on drugs. Ito po, pakinggan nyo mabuti. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Wow! Ang galing naman ni Barbers magsalita doon. Sobrang nakaka-touch talaga yung sinabi niya nung panahon po ni Tatay Duterte about war on drugs. Pero ngayon, pinaiimbestigahan nila ang war on drugs, di ba? Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Wow! Ang galing naman talaga magtalumpati ni Barbers. Talagang napaniwala niya si Tatay Duterte, nakakampi niya ito pagdating sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Pero ngayon, mga idol, pinaiimbestigahan kung ano nangyari panahon po ni Tatay Duterte sa war on drugs. Ang lupit nyo talagang mga hunyango kayo. Dapat hindi talaga to manatili. Makagaya nitong mga kongresistang ito, lahat ng mga politikong papaling-paling ng kampo kung saan merong malakas. Walang paninindigan, mga idol. Alam naman natin, ang nagpapabago lang talaga ng paninindigan ng isang tao, salapi lang naman talaga. Oh, itatanggi nyo? Huwag na kami. Iba na lang. Kung kayo natutulog sa pansitan, lalong-lalo na yung mga tansong talangka, huwag kami. Ibahin nyo kami. Alam na namin ang kalakaran matagal na. Tinapos na nga ni Tatay Duterte yung ganyang kalakaran. Pinabalik nyo na naman ngayon. Paano aasenso ang bansang ito kung yung nakagawa ng kabutihan nung nakarang administrasyon, hinahabol nyo ngayon? Hindi na lang kayo mag-proceed kung ano ba talaga ang plano natin sa ating bansa at ikauunlad nito. Wala nga kayong naipatayong mga eskwelahan ngayon Wala nga kayong naipatayong mga ospital. Wala kayong naipatayo o napagawang mga daanan na magagamit ng ating mamamayang Pilipino. Wala kayong resolusyon na ginagawa para po maibsan ang kahirapan ng ating bansa. Puro kayo paghahabol sa nakaraan. Wala po talagang mangyayari sa ating bansa kung ganito po ang klaseng leader na namumuno dito sa bansang ito. Kaya mga Lodi, please, mag-isip na pong mabuti. Huwag na po nating paupuin yung magandang klaseng mga leader. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Abangan po natin ang pagdalo, kung dadalo man si Tatay Duterte, dito po sa hearing ng Quadcom. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin, Barbers.